Isa pagpalang oras ng pagbati muli ang aking pinapaabot sa lahat ng aming mga suking taga-subaybay na nag-aabang sa ating programang Jesus Cares. Kumusta kayo lahat mga minamahal? Nawa kayo ay madatna ng ating programa na nasa mabuting kalagayan. Merong malusog na pangatawan at higit sa lahat, merong magandang relasyon sa ating mahal na Panginoon. Ito po ang inyong lingkod kay Cristo, Pastor Joel Arsenal, na mababati sa inyo. And of course, hindi muli ako nag-iisa sapagkat dito sa ating segment na Jesus Cares, kasama natin palagi ang ating kapartner, ang ating NDRIEL, walang iba kundi si Pastor Lem Fadriquila. Pastor, bati kayo. Magandang araw sa inyong lahat, mga minamahal na mga kapatid. Sa lahat ng mga kaibigan naming nanonood, pagpalain nawa kayo ng Panginoon at sa hapong ito at sa araw na ito, magkaroon tayo ng at least mga kakaunting mga kaalaman sa ating pag-aaral. Salamat po, Sir Lem. And of course, sa lahat ng ating mga viewers na nanonood sa mga oras na ito, kami po ay nakikiusap pakishare ng ating live sa inyong mga friends, sa inyong timeline, and of course, sa ating mga lokal na iglesia. Alam ko na ang bawat lokal na iglesia natin ay may mga group chats at magandang ma-share ninyo sapagkat isa sa layunin ng programang Jesus Cares ay madala sa inyo ang mga magagandang programa mula dito sa ating konferensya, Pastor. Kaya share nyo mga minamahal at para mapanood ng ating mga kapatiran sa ating mga lokal na iglesia. At samantalang kayo nagsishare ng ating live, tayo po ay dudulog sa ating mahal na Panginoon sa magitan ng ating panalangin. Pangunahan tayo ni Pastor Lem. Maraming Panginoon, ngayong hapon, ngayong oras na ito, Panginoon, kami lumalapit sa inyo, nagpapasalamat sa karapatan at pagkakataon na kami ay muling narito upang mag-aral ng mga katotohanan tungkol sa Care Group Ministry. Dalangin namin, Panginoon, ang inyong patubay, ang inyong banal na Espiritu ang magbigay sa aming kaalaman. Yes, Lord. Ito yung aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. Alright. So mga minamahal, tayo ay dahil sa ang ating segment ay Jesus Cares, makikita natin dito ang napakagandang mga mahalagang punto na ating pag-aaralan ngayon patungkol sa mga small groups at saka care groups. Yayamang ang ating kapartner dito, ang isang director ng NDRIEL, Pastor Lem Fadriquila, ay ating alamin mga minamahal ang mga foundations, ang mga principles nito para makita natin gaano ang pagpapahalaga ng kahit sa pinakakonting grupo, Pastor, ng komunidad. Ano po? Dahil mga minamahal, nung nakaraan siguro, naalala ninyo, nagkaroon tayo ng unang episode, yung introduction ng Care Group Ministry. Nakita natin kung paano pagpapahalaga, kung gaano ang mga mission nito, ang pinaka-purpose, mga minamahal. Ngayon, pag-aralan natin ang napakagandang paksa natin, Biblical Foundation of a Small Group. Paganda, no? At dahil dito, ating aalamin, Pastor Lem, dahil may patungkol sa mga biblical foundations ito, saan ba nagsimula ang small group? Bakit may small group na tinatawag? Actually, Pastor, ito'y mayroong mula sa simula, ay mababakas natin yung Genesis. Yes, opo. Ang Genesis ay sa pagkalikha ng Panginoon sa kay Adan at kay Eva, Opo. makikita natin na ang panukala ng Panginoon ay talagang mula sa mag-asawa. So, kung titingnan mo yung pasimula, doon pa sa pasimula ng kanyang paglikha sa tao, ay ang plano na ng Panginoon, itong mag-asawang ito ay magiging pangunahin, na magiging mga magulang ng mga lahi na darating. Pero, na very beginning, God has created them with a purpose. Yes, opo. Ayun ang purpose talaga ng Panginoon. Magsimula silang ganun. So, hindi lamang sa Genesis, hindi actually, may mga subsequent na mga biblical na pag ating babakasin yung foundation, mula doon, mula sa Genesis hanggang sa Apocalypse, ay mayroon talagang Ayun. So, foundation. thank you, Pastor. So nakita natin mga minamahal, saan ba nagsimula ang small group? So babalik tayo doon sa creation where God created a small unit of community, ang tinatawag ay family. Family. Pastor, ano po, na nag-start sa ating unang mga magulang, si Adan at si Eva. At ang small group, Pastor, yun ang pinagmulan ng pagpaparami. Hindi naman nagsimula sa marami agad. Tama. Nagsimula siya sa maliit na grupo, tawag small group, at ito yung family, mga minamahal, at dumami. So ating alamin, Pastor, ano-ano mga biblical foundation, gaya ng binanggit mo mula Genesis hanggang Revelation, ano-ano mga biblical foundation ng small groups na pwede nating matutunan at ng ating mga kapatid na sumusubaybay? Sa pagpapasimula ng kasaysayan ng sanlibutan, alam natin kung ating talagang
babanghayin yung kanyang historical Opo. background sa Biblia. From Genesis, nang nagpasimula ang mga tao sa lupang ito, simula talaga ay small group. Family unit as the smallest segment of society. Talagang yon. Then, nang magpasimula yung bansang Israel, Yan. pagkatapos ilabas niya sa lupain ng Ehipto, Nung maalipin. o opo. nang maalipin siya, sobrang dami, almost a million, more than million, 1 million sila kasi 600,000. Sila, ang dami noong panahon yon. So, tinataya na more than million ang kanilang mga tao noon. Pero nakita natin kung how in the mind of God, na gusto niya talagang ang bansang pinasimulan ay magsimula rin sa tamang paraan ng pangunguna. So, Yun. he sent Jethro during that time. Yung biyanan ni Moises. Yan ni Moses, Opo, di ba? opo. Sa aklat ng Exodus chapter 18, makikita natin doon kung paano yung wise counsel ni Jethro. Sabi niya, kung gusto mo na ang Israel ay talagang magandang takbo, Yan, oo. at mapangunahan mo talaga ng tama, Opo. so you have to divide it into groups. Ayun. From thousands, hundreds, 50s, and then 10. Wow. Pinaka-smallest talaga Yung unit 10, ay 10. oo, opo. 10 talaga. Kasi yan ang dyan. Then, after ng Jethro's experience, Opo. nung itayo naman ng Diyos yung kanyang iglesia, si Jesus Christ, kung titingnan natin yung sa panahon ni Jesus Christ, si Jesus Christ ay nagsimula rin sa 12. Ayun, oo. 12 lang din ang kanyang... Di siya nagsimula sa 1,000. Hindi, marami siyang disciple sa panahon yon, pero Yes. nagsimula siya sa 12. 12 lang ang kanyang kinuha Opo. out of thousands of sympathizers, out of thousands of these disciples. 12 lang talaga ang pinili niya. Ayun. So makikita natin sa biblical paradigm ng kanilang yun ang ginawa ng Panginoon. Ayun. Salamat, Pastor. So nakita natin mga kapatid at mga taga-subaybay na sa simula nung maliit na grupo, ang pamilya at maging sa panahon ng Israel ay makaalis doon sa pag-alipin sa Ehipto, ay hirap na hirap si Moises na pangunahan ng bansang Israel na napakarami. Sobrang dami. Apo, sobrang dami. at sabi nga ng aking professor, mas magandang mag-alaga ng 100 baka kaysa 10 matitigas ang ulo na lalaki na tao. Kaya ang ginawa, mabuti na lang, maganda rin pala, Pastor, na makinig sa payo, sa nakatatanda. Dahil si Jethro ay isang priest, Pare, oh. Opo, at biyanan ni Moses. And then, nung makita niya yung kanyang manugang, parang hirap na hirap sa pagpangunguna itong maraming ito. That's why, nagbigay siya ng idea, bakit hindi mo i-divide ito sa ganito? At yung binanggit mong pinaka-smallest unit ng group ay 10. 10. Ano po? Abay, maganda nga, naging effective, Pastor. Totoo. Naging effective sapagkat pumili siya ng mga potential na mga Leaders. na inilagay niya roon at mas madali dahil i-relay na lamang yung kanyang mensahe kaysa siya yung pasigaw ng pasigaw roon ay talagang makakalbo siya doon. Yan. At sanabi mo nga sa ating Panginoong Jesus, bagaman maraming mga believers, mga followers, mga alagad ng ating Panginoong Jesus, but He started at least doon sa 12 lamang. 12 Ano po? So nakita natin ay may mga malilit na grupong pinasimulan at nandun yung foundation. Pastor, ano magagandang prinsipyo? Yung makikita natin dito sa mga foundation ng mga small groups na ating napag-aralan. Una, hindi lamang para mapadali ang gawain. Ayun. Yun ang unang prinsipyo sa panahon ni Moses, Opo. Jethro kay Moses. Aha. Hindi lamang para mapadali ang gawain sapagkat sabi niya, matay ka pagka ikaw lang talaga hanggang hating gabi. Aha. Hanggang madaling araw mayroong papupunta sa iyo. Yes. At katiin mo ang gawain. So, number 1 na prinsipyo ay ang care group ay ginamit ng Panginoon para mapadali ang gawain, mapagaan ang gawain. Yan. At pangalawa ay, gayon din naman, yung sa panahon ni Moses, dahil ang bayang Israel ay bata pa sa pananampalataya, kumbaga tuturuan pa ng Panginoon for 40 years. O yan, oo. Simula sila. Grabing lesson yun. Kinakailangan, yung maliliit na grupo na yan, di lang para mapadali ang gawain, kundi mailapit ang Diyos
sa mga tao. Ayun. Ang ganda, ang ganda. Oo, kasi kapag marami kang mga leaders na magtuturo tungkol sa kabanalan, sigurado ang mga ito ay madaling maintindihan nila yung itinuturo Ayun. sa kanila. Opo. Siguro pangatlong prinsipyo ay para lalong madaling makita yung potensyal ng mga ito. Ayun. Oo. Kasi kapag kukunti yung taong hinahawakan mo, makikita mo kaagad kung ano yung Correct. mga Opo. potensyal nitong mga ito. Ayun. Ang ganda. So, mahalagang prinsipyo, bakit kinakailangang maliit lang na grupo, makita mo kaagad yung potensyal nila, mapalapit ang Panginoon na madali sa kanila kaysa sa marami pang mga iba-ibang mga tao na, siyempre, pagkakaunti lang kayo, madaling maintindihan yung sinuturo. Ayun. Thank you, Pastor. So dito mga minamahal na mga kapatid, may tatlong binanggit si Pastor Lam na magandang prinsipyo matutunan natin sa benepisyong pagkakaroon ng small group. Ano po? Una, mapabilis. Ano po? Yung tinatawag nating pagpapadala ng mensahe o pagpapaabot at higit sa lahat, mas madaling maipakilala ang Panginoon at maituro sa kanila dahil kukunti nga lamang sila. Kukunti lang. Opo. At higit sa lahat, yung pagkilala sa bawat isa na paano sila ma-identify yung kanilang mga potensyal na nasa kanila na madali nating malaman. Kasi nga, pagka pangkalahatan, lalo sa ating mga local na iglesia, Pastor, pagka halimbawa ay sa lesson natin at lahat ay isa lamang ang magsasalita at pangkalahatan, hindi lahat makapag-participate. Tama. Yung ilan doon ay payuko-yuko lang. Yung iba doon ay paselpon-selpon. Pero kung nasa small group pala, makapag-participate. Kasi yung leader lahat, anong maiambag mo na natutunan mo? Ano yung application? Ano yung bago sa'yo? Lahat sila makapag-participate at makapaglabas ng kanilang gusto dahil iilan lamang sila. Tama, Pastor. Opo. May malaking potensyal Opo. na ma-develop din yung leadership ng Iyon. mga kasama mo. Opo, Pastor, ang ganda nun. Hindi lang ikaw. Ma-develop yung mga leadership skills nila. Dahil hindi ka naman ma-develop yan pagka nandun, hindi mo mabigyan ng pansin minsan. At ang ilan ay nahihiya, Pastor, dahil sa may mas magaling doon eh. Marami pati na taong nakikinig. Yes, oo, mahihiyat. Nandoon yung kaba. Pero pagka iilan lang, at sabihin na, tayo lang naman, wala naman masyadong at sila naman meron din taon. Tama. Ayan. So, napakaganda mga minamahal. Huwag niyong kalimutan yung mga prinsipyo na ito. Sa panahon, Pastor, ng ating Panginoong Hesus, gaya na binanggit natin kanina, maraming mga alagad talaga siya, maraming mga followers siya, maraming mga sympathizers ang ating Panginoong Hesus. Pero bakit kaya na ang Panginoong Hesus doon lamang siya nakafocus sa 12 alagad nung magpasimula siya? Hindi siya nakafocus doon sa mga 1,000. Bakit doon 12? Actually, magtataka talaga ang dahil bukod sa 12, may 3 pa siyang mas malapit sa kanya. Ganon? Diba? Hindi lang doon sa 12? Peter, James, and John, talaga mas malapit sa kanya yan. Oo, kasi lagi niya kasama Sa lahat madalas ng yun. pagkakataon, siya yung inner circle niya. Pero bakit nga sila lang na 12 out of the thousands of followers ng Panginoon sa panahon yun? Opo. So, siguro ito ang pagkakakaunti yung iyong tinuturuan, nagiging quality yan. Aba, maganda yun ha? Quality. Kasi mas personal yung relasyon. Yan, may personal na touch. At nakita natin sa mga pag-aaral na kapag mas malapit, kakaunti kayo, di lamang quality, mas maganda, mas magaan ang damdamin. Yan. Sa isa't isa, kapag nagbukasan na kayo at nagkaroon kayo ng yung tinatawag nating cohesiveness sa bawat isa, Opo. mas madaling natututuhan, mas madaling, kung baga quality, konti kayo, Opo. kaya kayo quality. Ayan, oo. Quality, yun ang number 1 na nating makikita doon. Bakit si Jesus Christ ay ganon? Pangalawa ay para yung pagsasama-sama nung kakaunti ay mas malalim. Ayun. No, ang yung relationship nila talagang intimate. Magiging deeper ang kanilang... Mahalaga yan sa grupo eh. Kapag mas intimate at mas deeper ang relasyon ninyo, Opo. yung working relationship ninyo ay nagiging mas maganda. Ayun. Oo. Samantalang kung mas marami kayo, mahirap magkaintindihan, ay nakakagulo pa yan. Samantalang para small group,
Ang kagaya ng mga alagad, 12 lang sila. Oho. Sa 12 nga, may nawala pang isa eh. Correct, oo. Oo. So, sa 12 lang sila, mayroon pang lalong naging dependent sila sa Panginoon. At nagiging dependent sila sa isa't isa. Yes, oo. Kung baga yung bonding, yung relationship, ay malaking bagay na itinuturo kapag care group ang ginawa natin. Hindi lamang lalong naging malapit sa Panginoon, naging tayo sa Panginoon, umaasa sa Panginoon, nagiging malapit sa isa't isa yung mga magkakasama. Opo. Ganon din, nagiging dependent ang bawat isa sa isa't isa. Ayun. So, ang ganda nung binanggit mo, Pastor, ha? Doon sa bakit ang focus ng Panginoong Yesus ay 12 muna, pag mayroong isa talagang sumablay, ay gaya ng binanggit mo ay una ay magkaroon ng intimate relationship, no? Maganda pala yun. Lalalim yung relasyon dahil hindi nga naman magkaroon ka ng magandang relasyon at malalim doon sa mga malayo. Wala namang personal touch. Wala. Walang intimate relationship. Hindi mo siya talaga nakakasama. Kaya si Apostol Juan, gaya na binanggit mo, among the 12, merong 3 na talagang mas malapit sa ating Panginoon. Opo, ito yung si Peter, si James, at si John. Si John, nung siya nagkwento, Pastor, tungkol sa ating Panginoong Yesus, ito yung kanyang binanggit. Sa unang Juan, Kapitulo 1, versikulo 1 hanggang 3, ganito ang ating mababasa. I-share natin itong talatang ito. Ang ganda, dahil yung binanggit mo, may personal touch. Kilala talaga niya. Yes, sabi ni Juan, sa unang Juan, "Iyong buhat sa pasimula na aming narinig, nakita ng aming mga mata, aming napagmasdan, at nahipo ng aming mga kamay tungkol sa salita ng buhay." Verse 2, inulit dito sa verse 2, "At ang buhay na ito ay nahayag, aming nakita, aming pinatutuhanan." Kaya sila'y saksing buhay eh. "At sa inyo'y aming ibinabalita ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama at sa amin ay pinahayag." Ituloy natin sa 4, sa verse 4, na ibinalita nila, "Isinusulat namin ang mga bagay na ito upang ang aming kagalakan ay malubos." Kaya yung binanggit mo, Pastor, na may personal touch, naging deeper ang kanilang relasyon kasapagkat sila'y kukunti lamang, ang ganda ng punto na yon. At yung karanasan na yon, ikwinento ni Apostol Juan na kung saan ay yung buhay nila kasama ang Panginoong Hesus, nakita nila, kanilang narinig, namasdan at nahipo. Talagang nandoon yung physical touch, nandoon yung personal encounter nila at ibinalita nila at isinulat, nakarating sa atin, ikwinento mo tuloy ngayon. Actually, yun talagang isa sa mga layunin ng Panginoon. Opo. Once na nagkaroon ka ng mas malalim na pagkakilala sa Kanya, Opo. doon palang maibabalita mo ng mas malalim din Ayun. ang iyong relasyon sa Kanya. Ba, ang ganda, no? Kasi kapag hindi, malayo kayo sa isa, wala kayong masyadong communication, Wala ka masyado may kukwento. anong may kukwento mo? Tunay ka naman. Pero kapag kayo, magkalapit kayo, kahit magkaibigan, at talagang close friends talaga, Opo. kahit tulog siya, alam mo kung anong buwan niya. Buhay niya, alam mo, kahit biglain ka, sino ba yan? Ayan ay kaibigan ko. Oh, kilala mo siya. Kilala ko siya. Opo. Kasi yun, isa sa mga kwan yun. Apo, at maganda pa sa binanggit mo ha, pagka lagi mo nga kasama, sapagkat ang mga alagad ay nakasama ng Panginoong Hesus ng 3 taon mahigit sa kanyang pagbiministeryo, marami silang naikukwento. Maraming naibabalita. Kaya ang sabi doon na isinulat nila dahil ito'y danas nila ng personal kung sino ang Panginoong Hesus. Kung kaya ibinabalita nila ang tungkol sa salita ng buhay. Walang ibang ating Panginoong Hesus. Pastor, kasi ganito yan Opo. "And this gospel of the kingdom shall be preached unto the world, a testimony Yun. unto all nation." Pag sinabi mong testimony, ito'y karanasan mo. Yan. Ito ay patutuo mo kung ano Yan. talaga ang Opo. relasyon at pagkakilala mo ng lubos sa Kanya. So without that deeper understanding and relationship sa Panginoon, Opo. hindi mo masasabing testimony mo yan Baka testimony ng iba yan. Pwede. Oo. Diba? Tsaka, pagka-testimony mo, Pastor, sarili mong karanasan, feel mo yun Oo. Oo, pero kung kuninto mo lang yung kwento ng iba, hindi masyado. Parang hindi masyado. Hindi masyado maramdaman. Kasi hindi ikaw mismo yung nakaranas noon. Kaya nga sabi na hipo namin Yes, opo. Aming nakita, aming Yan. narinig. Oho. So, ang testimony nila, authentic. Authentic, yes. Talagang Walang duda legit talaga, legit. Correct. Kasi Oo. sila mismo. So, yun ang isang punto. Ayun. Thank you, Pastor. Ano po? So nakita natin mga minamahal, no, na bakit doon ang focus ng ating Panginoon.
Sa karanasan po ng mga alagad ng ating Panginoong Hesus, Pastor, ano kaya magandang pakinabang ang pagkakaroon ng maliit na grupo, no, tulad ng sa tahanan? Actually, yung karanasan nila nito, yung sa tahanan sila, there is animosity between the Jews and the Christians. Nagkakaroon ng parang pagkabahagi na sila. Wagang Hudyo rin sila, pero dahil may bagong aral sila, at ang mga Hudyo siyang nagpako sa Panginoon, at itong mga tagasunod ni Kristo nagsasabing nabuhay si Kristo Jesus. Opo. At yung mga naniniwala nga si Jesus Christ ay tinago ay hindi nila pinaniwalaan ganun. There is animosity. So sa kanila, malaking bagay yung maliliit na grupo. Ayun. Kasi hindi na sila lumalantad sa mga, pag lumantad sila sa mga templo at nangaral sila doon, ay talagang pinapersecute sila. Correct. So, the only way na sila ay magkaroon ng kapayapaan, let them be gathered in small groups sa mga bahay-bahay. Ayun. So, isang magandang bagay doon, sa panahon na yon, ay yung kanilang sa mga tahanan na mga pagpupulong nila, doon sila nag-care group, isang mabilis na paraan, bagaman na mabagal, parang ganun. Mabagal pero mabilis. Isang mabagal na paraan kasi hindi hayagan, pero mabilis na paraan. Hindi isahan. Hindi isahan Opo. Sila maramihan. Kasi hindi pwedeng dumami sila Kaya maramihan. Maraming bahay. Maraming kakaunti pero maramihan. Yes. So sa ganitong paraan, naroon yung relasyon, magandang relasyon, nurture nandoon, yung discipleship naroon. So yung maliliit na grupo sa panahong yon ni Jesus Christ ay napakaganda. Advance, pagkatapos nun, nagkaroon ng persecution. Sa panahon ni Nero, Yun nga, oo. noong 64 AD, di ba, nakita natin na diniklara nila na yung Christianity is religio illicita. Ibig sabihin ay illegitimate. Hindi siya talaga kinikilalang relihiyon. Opo. Pero sa history ng Kristyanismo, kung kailan pa sila tumatago, hinahabol, pinipersecute, ay doon pa sila lalong dumami. Ayun. Mayroon silang... Kumbaga, habang tinitibag, lalong tumitibay. Lalong... Kasi sa maliliit na grupo, lalong na-strengthen yung relationship. Paano mong titibagin yun? Correct. Hindi naman sila pwedeng kasi sila naman ay hindi lantad sa mga tao. Nakatago naman sila. So habang pinipersecute, lalo silang dumadami. Ayun. Oo. Sa ibang mga bansa na hindi Christian country, yung mga manampalataya doon, marami pero pulupulutong. Opo, nagkakatipon sila tuwing Sabado, pero nasa mga bahay-bahay. Opo, hindi sila hayagan. Ano po? Doon, Pastor, sa mga simbahan, di ba, may mga binanggit mo, mga na ano sila na tawag dito na inusig, di ba, may persecution. Ano kaya ang nangyari sa kanilang panahon para naging mabisa yung revival nila na manatili silang buhay at masigla sa kabila ng mga persecution at mga pag-uusig? Sa panahon ganyan, dahil nung panahon ni Nero at panahon ng Dark Ages, yung panahong yan, hindi makalantad sila, nasa mga katakom sila, nasa mga bundok sila, nasa mga libingan sila, nasa mga bahay-bahay. Opo. Pero... Ano mga revival na ginawa nila para manatili silang... Actually, sa panahong yan, yung mga alagad na sila habang sila ay nangangaral sa maliliit na grupo na ganyan, ang style nila habang nangangaral sa mga ganyan, na mga bahay-bahay lang, maraming mga nahikayat na mga tao kasi personal, very personal yung relasyon nila. Pinapakita nila talaga yung buhay ng Panginoon na itong pinapatotohanan namin, ito mismo yung style ng buhay ng Panginoon Hesus. Namatay, handa siyang magsikripisyo. Sila, handa pating mamatay. Handang mamatay lang sa Panginoon. Kaya yung kanilang patotoo ay dumanak sila ng dugo para patotohanan na yung kanilang patotoo ay talagang handa silang mamatay. Ayun. Ang ganda, no? Ibig sabihin, yung faith nila, Pastor, sa kabila ng persecution, ay lalong tumitibay. Kasi yung binanggit mo doon sa salitang handa silang mamatay,
Oh, naalala ko tuloy yung kanta ng Ang Mamatay ng Dahil Sa'yo. Pilipinas yan. Ha? Kasi sa history ng mga persecution, yung Dark Ages, Opo. yung mga alagad habang pinapakain sa leon ay sumisigaw pa sila ng papuri Praise sa the Lord Panginoon. ba? Praise Yes. the Lord. We are Oo. part of the suffering of Jesus Christ. Habang piniprito sa mantika o kaya naman ay pinapasuwag sa baka o pinapakain sa leon. Leon, oo. Praise Hindi, the Lord. tinutusok. Sinablandina yung sinasabi ng mga martyrs ng panahong yon. Praise the Lord. We are part of the suffering of Jesus Christ. Yun ang sinabi ni Apostol Pedro, no? Oo, yun. Na nakabahagi tayo sa pagdurusa ng ating Panginoong Hesukristo. Abay, makita natin mga minamahal, yung panahon pala nila sa mga alagad, sa mga maunang mananampalataya pastor, sa panahon ng kadiliman, ay nakita natin yung kanilang pananampalataya sa Panginoon. Lalong tumitibay sapagkat lalo silang kumakapit doon sa pangako ng Panginoon eh. At yung binanggit ni Pastor Kayana na habang sila ay sinusunggaban ng leon, ng pag-uusig, abay, umaawit pa, nagpupuri pa sa Panginoon. Naalala ko yung isang sinusunog na umawit pa ng papuri, si John Huss, di ba? Oo. Ay bibihira magawa yun, Pastor, kapag wala silang intimate relationship sa Panginoon. Kasi nakita natin, kahit sa panahon ng first Christian martyr na si Stephen, Ayun, oo nga. di ba? Opo. Habang siya binabato, Si Apostol Pablo, isa pa doon sa witness eh. ay halos ang lahat ng mga alagad. Halimbawa, ang mga alagad na sinibat yung isa ay pinana, yung isa ay binalatang buhay. Yung isa ay inano sa X-shape na tapos si San Pedro naman ay pabaliktad naman. Di ba? Halos lahat sila naman ay ganun talagang karanasan. Oo, malibang kay Juan. Oo. Si Juan ay nilagay sa kumukulong mantika, Buhay na buhay pa. inilagay sa pulo ng mga ahas, buhay na buhay. Hindi tinablan eh. Hindi siya tinablan kasi the most beloved eh. Yan, no, the beloved. The beloved eh. Kaya ang tawag kay John the Beloved, the youngest among the disciples. At saka mayroon pa kasing plano sa kanya, Pastor, to write the revelation. Tama, may plano sa kanya. May plano sa kanya. So, iba't iba yung karanasan, pero ang kagandahan nun, Pastor, nakita natin na ang kanilang kamatayan ay masaya dahil sa Panginoon. Tama. Tulad ng sinabi ni Apostol Pablo na ang mabuhay ay kay Kristo, ang mamatay ay pakinabang. Ang ganda, no? Kaya sabi mo kanina, walang takot yung mga namatay, bagaman sila'y inuusig dahil alang-alang kay Kristo. At bagaman, gaya ng ating pinag-aralan sa ating care group, baka lumayo tayo, ay bagaman sila'y kukunti, mga pulo-pulutong, lalong tumitibay kasi sama-sama sila na patuloy na nagpupuri sa Panginoon. Na-nurture sila. Yan, yung sa salitang maliliit na nurture. grupo. Oo. Kung ang mga nauna sa atin ay pinatay, tayo pa kaya, sabi ni Jesus Christ, kayo pa kaya, kung ako nga na inyong Panginoon ay nagbata, kayo pa kaya. Di ba? So, pinatunayan ng mga alagad na sila hindi mamatay. Namatay nga talaga sila. Pero yung mga sumunod na sa kanya, handa ring mamatay para sa Panginoon. Ayun, oo. So, dahil na-nurture sila sa mga care group nila, doon sila na tumibay. Ayun, oo. Mahalaga talaga yung nurturing, Pastor, sa care group. Kaya na binanggit natin noong nakaraan, para maging magtumibay ang mga mananampalataya, kailangan pala ng nurturing sa care group. Dahil pag ang nurturing pangkalahatan, yung ilan dyan walang interest. Pero pagka by group, by small group, makikita natin na talagang very effective, Pastor. Ano po? Sa mga bansang may mga Kristiyano, Pastor, na ilan ay mahirap pasukin sa Ebanghelyo, ano kaya mga pamamaraan na ginagawa nila para maipangaral nila yung Ebanghelyo at makagawa sila ng mga paglilingkod at pagsamba? Narinig ko yung mga patutuon ng mga kapatid natin, Opo. mga born again, sa ibang bansa na kagaya ng mga saradong mga bansa at mga pinipersecute yung mga naglantarang nangangaral. Narinig ko sa kanila na talagang sila ipatago. Patago. Na gumagamit pa sila ng happy birthday kapag Sabado at may cake palagi. Oo. May cake sila. Happy birthday pero happy Sabbath pala. Ibig sabihin, nandun sa nasa bahay-bahay lang sila. Opo. Then pagkatapos ay pag may mag-raid sa kanila, sabay kanta ng happy birthday. Happy birthday to At may cake doon, sa gitna. Oo. Oo. Sino may birthday? O lahat
Oh, ganun din kahit sa modern ngayon Yeah, na China. Opo. Kung mapapansin natin, sangayon sa report ng ating World Church, ang China ay payag sila na mag-ordain ng babae Uh-huh. na elder, Opo, na pastor. na pastor. Kasi wala talaga sa kanilang mga naglilid halos na mga karamihan lalaki, kundi puro babae. Puro babae. At sa mga care group talaga sila. Sa mga bahay lang at sa mga patagong mga lugar. Opo. So, nagbubukas ang maraming mga bansa, kahit mga Muslim countries. Palagi kong sinusundan yung mga YouTube na may mga conversion na napaka matitindi. Sa kanila kasi ay delikado kapag kay ma-convert na Kristiyano. Oo. So, patago rin sila. At nakita natin na more than million sa China, mga Kristiyano na sumasamba sa mga bahay-bahay at patago ng lugar. Patagon, lugar, ano. So parang kung sa atin pa ay mga no permanent address No, sila. Iba-iba kung saan lang mapagkasunduan nila, doon sila mag-ano. Ganon. Naalala ko tuloy sa panahon nila Lucas sa gawa 16:13. Minsan yung sabat nila sa tabi ng ilog. Sa tabing ilog. O, ilagay natin sa screen. Yung palang ginagawa na yun ay nasa ano din pala yun, sa Bible din. Oo. Ilagay natin sa screen na Ashley. Acts chapter 16 verse 13. Tingnan natin. Sabi riyan, at sa araw ng Sabath ay pumunta kami sa labas ng pintuan sa may tabi ng ilog. Nasa palagay namin ay may dakong panalanginan at kami umupo at nakipag-usap sa mga babaeng nagtitipon doon. Mayroon din mga nagtitipon doon sa tabi ng ilog. Ano po, na araw po yun ng Sabat. At yung nagkwento ni Pastor Lem na doon sa kanyang mga nakausap, doon sa mga bahay-bahay at kung saan-saang address lang sila nagtitipon at depende kung saan medyo safe sila na makapaglingkod sa ating Panginoon. So, mahalaga mga minamahal ay nagawa nila ng paraan. Ano kaya, Pastor, ang oras natin napakabilis? Ang mga magagandang katangian na masumpungan natin doon sa mga churches po na pinangunahan ng mga care groups. Na pwede maging halimbawa sa ibang mga kapatid. Pag care group, ang ginamit natin sa churches natin, una yung mabilis na paglagong spiritual ng mga kapatid. Kasi, kumbaga, yung exposure ng mga kapatid, palaging may panalangin, palaging may prayer band. Bukod sa Sabado at Biyernes at Miyerkules, mayroon silang another day. Na once a week yun. Opo. Once a week. Mayroon pa silang outreach. O yun. So, dito, yung spiritual na paglago ay mas mabilis. Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy. So, may care group ka at kasama ka doon, I assure you, you will be spiritually matured. Wow. Mabilis. So, pangalawa na nakita ko ay madaling makita natin na kukunti yung nagbabackslide. Yes. Pag member ka doon sa care group na yon o sa mga care group, yung mga churches natin ay gumagamit ng care group, sa ngayon sa statistika at personal nating karanasan, 98% nare-retain. Yun. Hindi kagaya nung 60-40 Oo nga. Oo. na una. So, 98% nare-retain, bali 2% lang ang nawawala kung minsan. Yes. So, yun ang pangalawa. Makikita natin na maliit o konti lang percentage ng backsliding sa may mga care group ng mga churches. Iyan. Pangatlo, dama ang malalim na samahan Ayun. at pagmamahalan Yes. Oo. sa loob ng church. So kapag ka may care group, dahil sinabi na natin kanina, pagka may mga grupo-grupo, ngayon sa pag-aaral pati, once there is at least 7 na mga kaibigan ka sa loob ng church, kapag kay kinabinyagan, may 7 kang kaibigan, mananatili ka. Yes. Oo. At mas malalim yung inyong pagsasamahan. Yung ugnayan. Ugnayan. Oo. Yun. So, kumbaga, damang-dama mo, mahal ka ng iglesia. Kahit 7 lang, 10 ang talagang mas malapit sa iyo na may relasyon sa iyo, mas malapit. Ramdam mo na mahal ka. Yes. Oo. Kasi mayroon silang personal na relasyon Correct. sa iyo. Opo. So, yan. Pang-apat, maaaring sabihin natin na mas mahusay
ang daloy ng pag-unawa sa kultural na pagkakaiba. Mhm. Bakit? Ay, halimbawa, may Ilocano, mayroong Bisaya, mayroong ano dyan. Yeah, so Pero isang care group lang sila, mhm. maintindihan mo siya. Actually, tuturuan ka pa nga na mag-Ilocano eh. Correct. Oo. Tuturuan ka pa na mag-Bisaya. So, kayo sa mas madali yung ma-internalize yung cultural differences ninyo. Yes, oo. So, pag may care group, ay pagka big group, ay kami, mga Ilocano, kayo, mga Bisaya, kaming mga taga-Romblon, kayo yun. So, iba yun. Kanya-kanya O, natin. kanya-kanya yun eh. Correct, Pero oo. pag care group kayo, at kayo iba-ibang mga lahi ninyo, Aha. madaling maintindihan yung cultural ano ninyo. Yan, oo. Yun. So, mayroon pa. Mhm. So, mahusay na paggamit ng mga spiritual na kaloob. Mhm. Yan ang sinabi ko kanina na Yes, oo. pagka nasa care group ka, most probably, may enhance yung Mga spiritual gift mo. Yes, oo. kung wala ka nun, matuturuan ko ka ng kasama mo. Mhm. At- Mas madali. Mas madali, di ba? maturuan, oo. Kasi kayo lang. Ma-identify mo kaagad eh. Magiging personal Mhm. yung ano mo. Oy, kuya, ate, Mhm. turuan mo naman ako niyan. Yan. Di ba? Mas madali yung transfer of spiritual gifts. Pagkatapos, ito pa yung huli kong nakita doon, mas madali ang paghikayat pagka care group dahil sa relasyon. Yun. Oo, mas mabilis. Mas mabilis Oo. ang... Lalo na kung dati ay ikaw ay na-care. care ka. Oh, nung naramdaman mo yung pag-care sa iyo at na-matured ka doon sa nurturing, alam mo kung paano mag-care ng another one. Yes. Oo, namadala mo doon sa iyong kagrupo dahil naramdaman mo eh. Maging testimony ka, buhay na testimony kung paano sila kumalinga at kung paano ang pagtuturo. Gaya ng binanggit ng pastor ay mahalaga kasi doon yung building relationship eh. Kasi pag walang relasyon, hindi maganda. Mahirap. O kaya pagka nabautismuhan, pagkatapos ay walang kaibigan, ay hindi mainit yung pananampalataya. Tapos wala pang mainit na pagtanggap. Totoo yun. Oo, ay pagdating doon, parang wala lang. Tapos uwi, wala lang. Pagka hindi nagsisimba, ay walang maghahanap. Kasi walang relasyon, tapos hindi mainit yung tinatawag nating samahan dahil nga walang care group. 3 Ps daw yun, Pastor. Ano po yung 3 Ps, Pastor? Pagpasok sa church, ay pungko. Pungko. Oo. Pangalawang P, pamati lang. Pamati. Oo. Tapos pangatlo, pauli na. Pauli. Member ng 3 Ps. Ilan, 4 Ps ang ilan eh. Maupo, makinig, at pagkatapos makauwi na. Pero dito sa atin, na pinag-aaralan, Pastor, napakahalaga sapagkat ang ating segment ay Jesus Cares. Yes. Sa bawat iglesia, ating iniingganyo na magkaroon ng care group. Ano po, na kung halimbawa ay merong mga 6 na po na miyembro, ay kung halimbawa yung tigsa-10, ay di may 6 na care groups na 6 na kaagad. Opo. At pagkatapos yung isang care group na may 10, na may kinikare na tigi-isang miyembro, 20 agad. Oo, tama. Mabilis pa, Soro, no? Mabilis. Mabilis ang pagdaloy. Maliit, pero malaki. Yan, oo. Mabagal, pero mabilis. Oo. Yan na, yan. Yun ang magandang nakita natin, no? Mga minamahal. Nakita natin yung magandang mga punto na binanggit ni Pastor, 6 yun, tungkol doon sa mga katangiang masusumpungan kapag ang mga iglesia ay merong care group na ginagawa. Ano po? Kaya nung kami pumunta doon sa isang simbahan, ay sabi ko, ilan po ang care group ninyo rito? Sabi, care group? Ilan pa care group natin? Sabi nung isang elder, wala tayong care group. Walang care group. So magbubuo sila ng care group sapagkat ang elder at dalawa ay di may po-promote natin. At sa darating na Sabado ay mayroon tayo uli, Pastor, na paglabas. Ay di may po-promote natin yung kahalaga nun. At ang ating itong page ng South Central, inyong i-follow lagi, mga minamahal. Kasi yung programa ng Jesus Cares, mapapanood ninyo tuwing Webes. At hindi lamang yung Jesus Cares, marami tayong mga programang magpapalago sa ating mga kapatid sa pananampalataya. At ang sekreto para mas gumanda ang care group ninyo, lagi subaybayan ang Jesus Cares, mga minamahal. Dahil ang oras natin maiksi lamang, Pastor, sa iyong pagbubuod sa ating paksa ngayon tungkol sa care group, no, yung mga foundation nito. Anong magandang appeal mo tungkol sa care group para sa mga kapatid natin sa iglesia? Mga kapatid, yung kasaysayan natin na ating pinag-uusapan ngayon, kung titingnan nyo, nagpasimula tayo sa
pagtatatag ng Panginoon ng unang tahanan, nung itatag ng Diyos ang unan niyang bayan, yung Israel, nang itatag ng Diyos ang kanyang unang iglesia, Yan. puro yan mahalagang mga bahagi ng buhay. Unang tao, Mhm. unang bayan, Ganda. unang grupo ng mga Kristiyano. Mhm. Tayo nandito na sa huli. Kung sa pasimula pa ay panukala ng Diyos na simulan ito ng care group, Mhm. nang buuhin niya ang Israel ay pasimulan ito sa maliliit na grupo. Opo. At nang pasimulan niya ang Kristyanismo ay simulan ito sa 12 halagan. 12, opo. Sa pagtatapos ng gawain, Mhm. para matapos na itong mabilis, care group talaga ang gusto ng Panginoon. Yan. It was given to me by the one who cannot hear, sabi Opo. ng Panginoon. Sabi ng ating propetesa. Opo. Ipinagkaloob ito sa iglesia para ihanda ang mga tao sa pinakamalaki ring event Mhm. Yes. na kung saan ay dadalhin na tayo doon sa tahanang kanyang inihanda. Final na yon, Pastor. Amen. Opo. Mhm. So, bilang iglesia, mahalaga na ating maintindihan, ito'y walang hanggang panukala ng Panginoon. Amen. Amen. Walang hanggang panukala. Praise the Lord. Sa ating territory, Pastor, sa South Central Luzon Conference, may ilang care group tayo dito? Ay, mayroon tayong 627, yung huling lista that ko, was, Pastor. opo, Ha? That was second quarter. Mhm. Yun ang huli kong kuha ng Opo. hindi ko alam kung talagang yun ay lahat ay functional. Pero sinabi ko sa mga pastor na ang kanilang i-report lang ay yung functional. Pero kahit yung functional, intentional, missional na mga care group, kung minsan namamatay. Opo. Kaya maaaring pagkuha ulit natin, maaaring tumaas, maaaring bumaba. Correct. Oo. So So far, nasa 600 plus. 600 plus. Opo. Ay, yung 600 plus na yun, kung ito'y magfa-function, Pastor, pagdating ng mga last quarter, laabot ito ng 1,000 plus, magdodoble. Kung sana. Yes, oo. Kasi atin lang iniisip, Pastor, kung mayroon tayong 300 na churches at 145 na companies, may 400 Mga, may 400 tayo kasamang company, 450 kasamang company. At bawat churches man lang 3 yes, oo. na elders at bawat isang elders ay May may kanya-kanyang care group. Opo. So that is more than 1,500. Wow. So pagka ganun siguro, Kung magdodoble yun yearly, abay, kabilis ng pagdating ng Panginoon. mabilis. Opo. At magtig-3 lang Opo. ang bawat care group na Yun ay madalas. sa estimate lang natin sa tagtatatlo. May isang simbahan tayo, minsan 8, minsan 6. Opo. Oo. Tama. Opo. So napakahalaga mga minamahal na ang bawat mga iglesia ay meron talagang care group. Ano po? At nakadepende ang inyong care group sa dami rin. No, dahil merong simbahan na ilang piraso lang din ang membro natira. Opo. At saka sa commitment, Pastor, ng mga kapatid. Yes, maganda yung pastor yung salita mong commitment. Napakahalaga Dahil yun. kung committed ka, kahit gaano kaabala, meron kang time na inilaan doon sa care group kasi nga committed ka. Lalo na doon kapag naunawaan natin yung komisyon ng Panginoon. Yung komisyon natin hindi natin nagawa sa pangisahan, dinadala natin sa care group. Opo. Nung ako pastor ay nasa Taysan, siguro iyon nabalitaan, ay wala yung care group. And then nagkandak ako ng evangelism ng isang schedule, 2 venue, 2 lugar. Start ako ng Pangaran ng alas 2 hanggang alas 4. Pagkatapos lilipat naman ng alas 6 hanggang alas 7:30. 2 lugar, isang schedule. Pagkatapos ay nakita kong mahirap pasukin. Ay ginawa ko bumuo ng care group. Aba, yung care group effective. Halos monthly may baptism. Dahil may care group. So, biyaya ng Panginoon, ang care group doon ay nasa mga 5 na yata ngayon. Or 6. So, ang care group pala naging effective kasi magkikare sila. Yung kapitbahay, yung kamag-anak, yung kanilang mga kamaritisan nung araw. Nagiging kasama nila sa care group. So, maganda yung apelo, Pastor, nasa huling araw, ang Panginoon ay gumagamit ng maliliit na grupo ang tawag care group. Because Jesus cares, mga minamahal. Mga gilig ko, mga taga-subaybay, wala na tayong oras. I hope na kayo nakinabang. Pastor, may panghuli ka bang pananalita? Susunod na mga serye, mga kapatid, ay sundan po ninyo kami. Yan. Kasi ang talagang plano natin ay ito'y true online, ay maintindihan ng mga kapatid. Mahirap po yung
napunta rin kami sa mga malalaking pangpupulong. Pero Opo. mas maganda rin itong ganito. Yes, pwede mapanood ng isang pamilya. At mapanood pwedeng ng bawat isa. mabalikan. Correct. O, ma-review, Pastor. Ma-review. Yung sa lecture, pag walang video, hindi na. Ay, wala na. Ano kaya sinabi ni Pastor, nakalimutan. Dito, detalyado mga minamahal. Ano po, I hope na inyong na-share ang ating programa at inyong nabahagi mga minamahal at nakinabang kayo sa ating pag-aaral ngayong hapon. Ano po, at bago tayo magtapos, tayo po ay manalangin. Let us pray. Amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, we would like to bring back the honor and glory unto the Lord for the wonderful moment that we had sa aming pag-aaral. May kinalaman sa biblical foundation of a small group or sa care group, Panginoon. We pray, dear Lord, na ang aming napag-aralan with Pastor Lem ay naging blessing at pakinabang sa aming mga kapatid at sila'y lalong ma-involve sa gawain through care groups, dear Lord. I pray for the outpouring of the Holy Spirit sa bawat isa upang manatiling maging malakas, masigla, at makikisangkot sa inyong banal na gawain sa kahahanda ng malapit na pagdating ng aming Panginoong Hesus. Salamat, Panginoon, sa inyong paggabay. Salamat sa inyong biyaya sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. At amen. Mga minamahal namin na mga suking taga-subaybay, kami po nagpapasalamat sa inyong lagi pagsubaybay sa ating programa. Sa pangalan ng ating segment na Jesus Cares, of course, kasama natin ang ating mga technician, Brother Ralph Abihay at Sister Ashley. Of course, ang aking kapartner, ang ating NDRIL Director, Pastor Lem Fadrikila. Pastor, maraming salamat. At ito po ang inyong lingkod kay Kristo, Pastor Jomel Arsenala, nagsasabi sa panahon na iyong nadaramang parang walang nagmamahal at walang nagmamalasakit. Laging tatandaan, Jesus Jesus cares. cares. God bless you.